So, yung iba sa inyo kasi parang meron kayong ganong klase ng ugali na parang naiinip kayo, hindi nyo pa nakikita yung resulta, gusto nyo na agad mag-try ng iba. So, perhaps you just need a little bit of more time dyan sa specific na negosyo na yan or dyan sa specific field na yan bago kayo sumubok ng iba, mga kapiksi, para makita nyo yung success and growth and development, no? So, sa negative side nyo guys, medyo mainipin, no? Yun yung nakikita natin, medyo mainipin, naaatat, gusto agad ng resulta. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode ay New Moon Kapalaran para ngayong September to October, mga kapiksi, para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Virgo. So ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Virgo. Eto, nasa ilalim siya ng deck. So, kuha pa tayo ng cards. Combination to guys ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon ngayong September, mga kapiksi, ay sa September 14. Tapos yung next new moon natin ay sa October 14 naman next month. So, ang reading na to guys ay para dyan sa period na yan, mga kapiksi. Meron tayong presence dito ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius for some of you. You may be dealing with a fire sign, mga kapiksi. For some of you guys, no, parang feeling ko medyo kulang kayo sa pahinga, mga kapiksi, kasi sinasamantala nyo yung oras, yung panahon sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay para kumita kayo. Para matugunan nyo yung inyong mga financial drought or mga financial troubles, mga kapiksi. You're always, yung iba sa inyo guys, parang meron kayong ugali na ningas kugon. Alam nyo ba yung ningas kugon? Di ba pag sinabing ningas kugon, meron kayong sisimulan tapos hindi nyo natatapos. Tapos magsisimula na naman ulit kayo ng bago. So, for some of you, pwedeng applicable siya sa, let's say, for example, naghahanap kayo ng other streams of income, meron kayong susubukan, tapos parang hindi nyo siya binibigyan ng sapat na panahon. Pag napansin nyo na hindi siya kumikita or hindi kayo nagiging successful, humahanap ulit kayo ng iba. Kumbaga parang hindi nyo siya binibigyan ng sapat na panahon para makita nyo kung mag-grow, kung magsasucceed. Hindi kayo nagtatry na mag-attempt ng ibang strategies or techniques dun sa negosyo na yon or dun sa larangan na yon. Hinahayaan nyo na lang siya tapos maghahanap ulit kayo ng iba. So, sometimes kasi it takes a few times or it takes time, di ba? Bago mo makita yung resulta ng isang bagay na sinusubukan mo, lalo na sa negosyo, kasi you have to build your network, kailangan mong makilala, kailangan mo magkaroon ng maraming positive feedbacks or reviews and mag-gain yung trust ng iyong mga customers, di ba? Bago ka talagang maging successful. Kung hindi mo siya bibigyan ng sapat na panahon para mag-grow, hindi mo talaga makikita yung magandang resulta. So, yung iba sa inyo kasi parang meron kayong ganong klase ng ugali na parang naiinip kayo, hindi nyo pa nakikita yung resulta, gusto nyo na agad mag-try ng iba. So, perhaps you just need a little bit of more time dyan sa specific na negosyo na yan or dyan sa specific field na yan bago kayo sumubok ng iba, mga kapiksi, para makita nyo yung success and growth and development, no? So, sa negative side nyo guys, medyo mainipin, no? Yun yung nakikita natin, medyo mainipin, naaatat, gusto agad ng resulta. Lahat tayo guys gusto natin ng magandang resulta, pero we have to work for it and maging matyaga, maging consistent and persistent, okay?
For some of you guys, no, nakikita rin natin na parang nagmamadali ka kasi may nagmamadali sa'yo. So, parang you're also under a lot of pressure. Kumbaga napapressure ka din dahil sa ibang tao, hindi lang dahil sa'yo. Okay? So, may mga ganong klaseng ganap, mga kapiksi. For some of you, maaaring may mga bago na naman nasimulan kayo. So, again guys, no, wala namang masama kung gusto nyo talaga, pero bigyan nyo muna ng sapat na panahon. You will also receive some kind of rewards and recognition, guys, pagdating sa inyong trabaho, kung kayo ay mga empleyado, ganyan. Maaari kayong makatanggap ng mga recognitions, appreciation actually. Sometimes may mga gift card yan na incentives, no? Kunwari naging employee of the month kayo, ganyan, mataas yung stats nyo, yung performance nyo, nagkakaroon siya ng bonus, ganyan, or gift card. So yung iba sa inyo maaari kayong makatanggap ng ganun kasi your efforts are being recognized sa inyong trabaho, mga kapiksi. Yun yung mga magaganda sa inyo. For some of you, pagdating sa relationship, parang you're walking on eggshells na ibig sabihin parang naninimbang kayo dun sa person nyo. Merong mga negative na nangyayari, may mga bagay na nagpapastress sa inyo sa relationship. In a relationship kayo, for some of you, in a relationship kayo, pero malungkot kayo, sad kayo, mga kapiksi, maraming negative na circumstances na nangyayari sa inyong relationship. Underappreciated naman kayo pagdating sa relationship. Ibig sabihin, hindi kayo na-appreciate ng partner nyo or a specific person. Yung attention ng person nyo nasa iba. You don't feel prioritized, mga kapiksi. And feeling nyo nag-iisa kayo, feeling nyo kayo lang yung nag-iisip, feeling nyo kayo lang yung nag-effort sa relationship nyo, and parang unrequited, no? Unrequited love, ibig sabihin parang hindi sinusuklian ng person mo yung effort na binibigay mo dun sa kanya at saka dun sa relationship, mga kapiksi. And medyo matagal itong nangyayari, guys, and kayo din parang yun din yung tinitingnan nyo. Parang you have this assumption na kailan ba ako mamahalin ng person ko, bakit palagi na ako nanlilimas ng attention, kailan ba niya ako papansinin, kailan ba ako magiging importante sa kanya, yung mga ganon, no? You have to understand na the more na tinititigan mo yung mga ganong klaseng sitwasyon, the more na magre-reflect yan sa iyong 3D or sa iyong physical reality, and your 3D will not change unless palitan mo yung assumption mo regarding sa person mo, regarding dun sa relationship mo. So imbis na magmukmuk ka na hindi niya ako pinapansin, hindi niya ako nakausap, hindi ako mahal ng person ko, hindi niya ako pinapriority, give your power back to yourself. Mahalin mo muna yung sarili mo, give your attention to yourself. I am loved, I am lovable, I am desirable, attractive ako, deserve ko ng harmonious na relationship, deserve ko ng attention at pagmamahal ng person ko. So give it to yourself, say those things over and over again, kahit hindi yun yung nangyayari sa 3D mo. And as a consequence, kapag ginawa mo yun, maganda ako, gwapo ako, attractive ako, kaakit-akit ako, I am desirable, whatever, mga magagandang affirmations for yourself, as a consequence, magre-reflect yan sa iyong 3D, and mapapansin mo yung person mo unti-unting magiging maganda yung trato sa'yo. Itatrato kanya na importante, special, desirable, kaakit-akit, okay? That's how you shift your energy. You need to shift your assumptions, okay? Pwede nyo rin pakinggan, guys, yung ating mga relationship subliminals, pampabalisa, pampamiss, pampabait, pampamahal, ganyan, para maging sweet siya sa'yo. Lahat yun libre sa YouTube. Super effective, super dami ng success stories, mga kapiksi. Alright? Okay, so yan ang reading mo, Virgo, para ngayong new moon season. Shuffle natin to, guys. Tingnan natin yung mga additional message para sa inyo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating
paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course Kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan and marami kayong matututunan. Magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal guys sa lahat na mag-avail ng course until September 31. So mag-avail na kayo. Super nice, super ganda. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship guys, pwedeng money or career. Pwede kayong magpabook ng coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, napakaganda ng message sa inyo guys. Tingnan nyo. Have faith in your dreams. Okay? So, matuto kayo magtiwala sa buhay mga kapiksi. Pwede nyo makamtan kahit ano. You can be, do, and have anything that you want in your reality. Kailangan nyo lang guys, simple lang. Focus. Okay? Yun lang yung kailangan nyo. Wala nang iba. Whatever you focus on, manifest guys. And, ibig sabihin ko ano yung fino-focus ng attention nyo, doon nagfo-flow yung energy nyo. Your energy flows where your attention goes. Okay? And kung saan nagfo-flow yung energy nyo, kapag naging dominant siya sa inyong subconscious mind, it's always being pushed out in your reality. Ibig sabihin, makita kayo ng resulta kapag binigyan nyo siya ng sapat na enerhiya. And if it's being accepted by your subconscious mind. So, ganun lang kasimple guys. Kailangan nyo lang mag-focus, no? Hindi komplikado. Napakadali. The reason why yung ibang mga tao is nakikita nila sa buhay nila puro problema, puro kahirapan, that's because yung attention nila dun nakafocus, no? Ba't wala akong sweldo? Ba't ang liit ang sweldo ko? Bakit mahal-mahal ang bilihin? Bakit kulang-kulang? Ba't ang daming utang? Bakit? Because yung attention nila doon nakafocus. So, kung i-shift mo yung inyong attention towards your desires, marami akong pera, palagi akong nagkakapera, money come to me, di ba? Marami akong blessings, palagi akong may nakakain, palagi akong may sweldo, palagi akong may overtime, palagi akong nakakatanggap ng mga tulong, ganyan. Kapag yun yung focus nyo ng attention, guess what? It will definitely appear in your 3D, in your physical reality. So, kung gusto nyo guys, ma-achieve yung mga pangarap nyo sa buhay, kasaganaan, kasiyahan, whatever, isa lang yung dapat nyong gawin. Focus lang mga kapiksi. Alright? Okay. Ayan, no? Attune to the moon. I am focused on what I want. Pakita ko sa inyo guys, no? Hindi ko alam kung nababasa nyo ba? Yan. I am focused on what I want. Yung kakasabi ko lang guys, diba? Isa lang yung kailangan yung gawin. Focus lang, okay? So, i-comment nyo na yan sa baba, mga kapiksi. Comment nyo sa comment section. I am focused on what I want. I am focused on what I want. Para talagang mag-focus kayo dun sa mga bagay na gusto nyo and mag-materialize siya sa inyong 3D, sa inyong physical reality. Just because you can't see your dreams, it doesn't mean they're not manifesting. Hindi porket hindi kayo nakita ng resulta ngayon, hindi na siya mangyayari. Meron siyang timeline, sometimes may delay, depende sa mga blocks nyo, depende kung gaano kadumi or kanega, no? Kasi kung nasanay na yung inyong isip na puro nega, yung inyong pattern of thoughts, kailangan nyong i-replace yan, kailangan nyo i-revise yung story nyo and create the new story in your head. Kailangan mas matimbang, kumbaga mas matimbang yung focus nyo dun sa bago nyong desires kesa dun sa negative assumptions nyo, kaya minsan matagal, okay? But it doesn't mean na hindi nyo siya makikita. It will definitely come, pero kailangan nyong mag-focus, no?
don't look back. Stay focused on moving forwards. Huwag kayong lumingon. Hindi kayo pupunta sa past, no? Doon lang kayo sa harap, mga kapiksi. Move forward lang, kasi future lang ang pupuntahan nyo, hindi na yung past. Tapos na yun, hindi nyo na yung pwedeng balikan. So, move on na. Huwag na kayo magsayang ng oras, mga kapiksi. Be patient as events unfold. Very important, guys, yung patience, no? Kagaya nung nakita ko sa inyo, Virgo, yung iba sa inyo talagang atat na atat. Ramdam na ramdam ko sa cards nyo yung pagiging atat. So, you have to be very patient. Kailangan nyo matutunang maging pasensyoso, mga kapiksi. And dig a little deeper to find more courage. Kailangan nyo lang ng tapang, lakas ng loob, paniniwala, pananampalataya. Antayin nyo lang. Everything will fall into the right places and you will definitely have your desires, mga kapiksi. Alright? So, i-mind nyo na yan, mga kapiksi. I am focused on what I want. I-comment nyo sa baba para talagang makafocus kayo and eventually makita nyo yung mga resulta sa inyong physical reality. So, comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo. Ito yung ating mid-September kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.